Alright mga kapatid, ilang araw bago pumunta si US President Donald Trump sa South Korea at ang iba pang mga leaders, no, dahil sa isang pagpupulong o meeting, nagpakawala ng sunod-sunod na ballistic missiles etong North Korea. Ito ba'y mensahe kay US President Donald Trump, mga tol? Sabi rito, North Korea performed its first ballistic missile test in 5 months. No, sa loob ng 5 buwan, ito yung kauna-unahan niya uling pagpapakawala ng mga ballistic missiles. Sunod-sunod to mga tol, days before US President Donald Trump and other leaders are expected to meet in South Korea, mga tol. Ano kaya tong naiisip na naman ni Kim Jong-un? Ito ba gusto niyang pakitaan ng puwersa ang United States of A? Nako po. So panoorin natin to mga kapatid mula rito sa WION. No, samahan ninyo ako, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, huwag mong kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong kaibigan. At syempre dun sa mga matatagal na, since day 1 kasama na natin kayo na nagbibigay ng reaction araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. God bless lagi. So wag na nating patagalin pa, panoorin na natin to. Shifting focus, North Korea fired multiple ballistic missiles, its first such launch in months, just a week before world leaders including US President Donald Trump descend on South Korea for the APEC summit slated to take place. So para sa APEC summit, no? In fact, Seoul's Joint Chiefs of Staff said that it detected several projectiles believed to be short-range ballistic missiles that were fired from the area in Jungwa in North Hwanghae province. The launch was the first of its kind since South Korean President Lee Jae-myung took office in the month. Sabi ganun, Pyongyang showed off most powerful ICBM at parade this month. Itong nakaraan, yung parada nila, pinakita nila yung mga malalakas nilang ICBM na sabi nga dun sa report is kayang umabot saan mang parte ng Amerika. So ngayon, ilang araw bago pumunta si US President Trump dito sa APEC Summit na gaganapin nga rito sa South Korea, is nagpakawala naman ng sunod-sunod na ballistic missile etong North Korea. So anong ibig sabihin yan? Meron nga bang pinupunto mga tol o meron nga bang mensahe na gustong ibigay si Kim Jong-un? Well, alamin ulit natin to. Took office in the month of June. North Korea has for years staged test flights of long-range missiles which it has claimed are able to reach the continental United States. Pyongyang has also rolled out solid fuel variants that are easier to mobilize, conceal, and even launch rapidly compared to liquid fuel missiles. In fact, this month, Pyongyang showed off what it called its most powerful intercontinental ballistic missile at a military parade that was attended by top officials from Russia as well as China. Ngayon, kung kayo tatanungin, yung mga ipinakita bang puwersa ng North Korea, sa tingin ba ninyo mga kapatid is makakaabot sa puwersang meron ang Amerika sa napakahabang panahon na? Milenyo na nga ata mga tol no? O century na mga tol na ganito kalakas ang US. Kaya ba silang tapatan o higitan ng North Korea? Dahil itong North Korea nagpapasiklab sila ngayon mga tol. North Korea has even said that the strike range of the new Hwasong 20 knows no bounds. Also, in the month of September, Kim Jong-un oversaw a test of solid fuel engine that was used for long-range nuclear missiles. It was the 9th and final test of the engine, which indicates that a full test fire of the new ICBM could be conducted in the coming months too. Dahil sa mga tension na to na nangyayari sa ating daigdig, isa to sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng ginto Sa totoo lang mga tol, itong mga ganitong klaseng tension, diba? Halimbawa pagbagsak ng dolyar, mga ganon. Pero ngayon mataas ang palitan ngayon, nasa 58 ang palitan ngayon. Diba? Pag lumalakas ang dolyar, medyo bumababa ang ginto ng bahagya. O kita nyo, bumaba yung ginto ng bahagya. Bahagya lang naman. Pero dahil sa mga ganitong tension, mga ganyang gera, dyan talaga lumalakas mga tol. Tumataas lalo presyo ng ginto. Kasi syempre yung mga tao, dahil lalamunin ng inflation yung pera, yung dolyar, doon na lang nila ilalagay sa mga ganyang klaseng asset, no? Kaysa magtiwala sila sa mga stocks na hindi rin nila kontrolado. Eto at least yung gold, diba? Hindi na talaga bababa ang presyo niyan. President Trump has said that he hopes to meet North Korean leader Kim Jong-un
possibly this year, following several meetings during the Republican president's Ito dati pati, first term to ni Trump eh. first term. The North state media has also indicated that Kim is open to future talks, with caveats that the United States give up its demand that Pyongyang relinquish its nuclear arsenal. The US demand that Kim give up his banned weapons has long been a sticking point between the two countries. Pyongyang is under successive rafts of UN sanctions over its nuclear and missile programs. The country has repeatedly stated that it has no intent of giving up its arsenal and has worked to strengthen ties with all partners, China and Russia. So ito na nga yung nangyayari ngayon dito sa sa North Korea, mga kapatid, no? At pinapakita nila yung kanilang puwersa. Etong nakaraan nga lang nagkaroon sila diyan ng parade, no? Pinakita nila yung most powerful ICBM intercontinental ballistic missile nila na kaya nga daw umabot sa ibang kontinente maging sa Amerika, mga kapatid. So ngayon, ilang araw bago pumunta si US President Trump dito sa South Korea is nagpalipad sila ng mga ballistic missile nila sunod-sunod, mga tol. Hindi natin alam kung meron bang ibig sabihin to o meron bang tawag dito, meron bang mensahe sila na gustong ipahatid sa Amerika. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Ngayon, dako tayo ibang balita. Nagtungo ang atin ito coalition, mga tol, at Akbayan Party List, no, sa harap ng Chinese Embassy para magprotesta. Sabi rito, mga kapatid, so itong balitang to ay mula naman to sa UNTV News and Rescue. Panoorin natin, mga tol, at bigyan natin ng reaction. Ryan, ano na yung latest dyan sa protesta sa Chinese Embassy? Bago mag alas 11 ng umaga ay tinapos na nila yung kanilang programa. At pagkatapos nga nilang So umaga lang, alas 11 ng umaga tapos na program nila. Maipahayag yung kanilang saloobin at maiparating sa tanggapan ng Chinese Embassy yung kanilang hinaing ay hagad ding tinapos yung kanilang programa kanina doon sa harapan ng Chinese Embassy. So ito'y pagtutol. No, ayon sa report, ito'y pagtutol doon sa plano ng China na magtayo ng nature reserve, no, dito sa Baho de Masinloc. Kaya sila nagsagawa ng protesta dito sa harap ng Chinese Embassy. Sumugod sa tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong umaga ang mga kasapi ng Atinito Coalition at Akbayan Party upang kondinahin ang mga hakbang ng China sa Scarborough Shoal. Kasunod dito ng pagdeklara ng Beijing sa Bahura bilang kanila umanong natural nature reserve. Bagamat malinaw na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Rafaela David, co-convenor ng Atinito Coalition, mismo mga mangingisdang Pilipino na ang nakakaranas ng panghaharas sa lugar. Ito kasi yung China, notorious, nire-radio challenge, pati yung mga mangingisda natin, pinapaalis sila. Nire-radio challenge yung mga mangingisda. May mga radio na rin pala yung mga mangingisda. Siguro nga meron, no? Meron, nire-radio challenge nila. Kasi nature reserve daw nila yung Panatag Shoal. Pumunta tayo dito para i-radio challenge din sila at sabihin na nagkakamali sila, ang Panatag Shoal ay atin sa partiyan ng exclusive economic zone ng Pilipinas at wala silang karapatang i-declare yung nature reserve nila. Well, ayun naman, mga tol, sa 2016 arbitral ruling, arbitral award, hindi naman napasakamay ng Pilipinas etong Panatag Shoal. Doon nasa loob yan ng exclusive economic zone natin. Meron tayong karapatan para makapangisda dyan, pero hindi yan itinuturing na pag-aari ng Pilipinas. Dahil yan ay traditional fishing ground ng mga bansa. Dapat hindi lang China ang nangingisda dyan, dapat meron din tayong karapatan dyan. At mas lalong may karapatan tayo dyan, mga tol. Dahil nga yan ay nasa loob ng EEZ natin. At dahil yan ay nasa loob ng EEZ natin, mga tol, illegal din ang pagtatayo, mga tol, ng mga isla o illegal ang pagtatayo ng mga construction dyan, mga istruktura, illegal, mga tol. Kaya tumututol ang Pilipinas, lalong-lalo na kung yan ay balak gawin ng China na baka dumating ang panahon, gawin nilang military base yan, katulad nung nangyari dun sa ibang artificial island nila. Giit ng grupo na ang China ang tunay na naninira sa kalikasan ng Pilipinas
tulad ng iligal na pagkuha ng mga giant clams at pawikan sa loob ng nasabing bahura. Yun ngayon dahilan kaya nagkaroon ng standoff dati noong 2012. Yun ngayon dahilan aarestuhin sana ng ating Navy yung mga mangingisdang Chino dyan na nahuling nangunguha ng mga giant clams, ng mga pating, ng mga sea turtle. Aarestuhin sila biglang nagdatingan lang mga tol yung mga Chinese Navy at nagkaroon nga ng standoff dyan noong 2012. Anila ang pagdeklara ng nature reserve sa Scarborough Shoal ay isa lamang taktika upang tuluyan ng maangkin ng China ang pinag-aagawang teritoryo. Panawagan nila sa China, umalis na sa mga bahaging sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpahayag din sila ng pag-aalala sa pagkatuklas ng 2 boya sa loob ng Scarborough Shoal noong nakaraang linggo at binigyang diin na dapat bantayan ang mga susunod na galaw ng China sa lugar. At yan muna ang latest mula dito sa Makati. Okay mga kapatid, linawin ulit natin Ayon doon sa 2016 arbitral ruling, hindi naman yun idineklara na pag-aari ng Pilipinas etong Panatag Shoal. Linawin ko lang sa inyo Pero since ito ay nasa loob ng ating exclusive economic zone, meron tayong karapatan na mangisda, kunin ang mga likas na yaman kasi nga nasa loob ng exclusive economic zone natin 'yan. So hindi naman natin siya itinuturing na pag-aari since ito naman mga kapatid ay traditional fishing ground ng mga bansa. Walang karapatan ang China na magtayo ng istruktura dyan. Walang karapatan ang China na pagbawalan ng Pilipinas na manguha ng mga isda dyan dahil unang-una yan nga ay nasa loob ng EEZ natin. So meron tayong karapatan dyan. Okay? Yung mismong isla, hindi yan idineklara mga kapatid sa 2016 Arbitral Award na pag-aari ng Pilipinas kasi wala silang jurisdiction sa mga land features diyan sa mga isla na nasa loob ng karagatan. Pero since nga nasa loob natin EEZ natin yan, para malinaw lang sa inyo, meron tayong karapatan dyan. No? Meron tayong jurisdiction dyan at nilalabag yun ng China. Yung pagbabawal nila sa mga mangingisda natin na makapasok dyan sa Scarborough Shoal para manghuli ng isda, labag yun mga tol sa batas. Yung plano nilang pagtatayo ng nature reserve dyan, labag din yun sa batas. No? So, para malinaw lang sa inyong lahat. Alright, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.